So mga kaibigan, pauwi na kami. Pinapainit ko lang tong si Z9. Napakaganda. At ako'y uuwi na. Okay na siguro to. Kasi wala yung bag. Ayan, meron na tayong RFID. Kaya dire-diretso na tayo mamaya, no? Tara. Sana walang traffic pa uwi. Uy, oh. Ano yun KTM RC390 or RC200. Bakit ba gano'n pag gamit ko yung big bike di ako makapagsalita, no? Siguro dahil focus ako dito sa big bike kasi ang daming parte ng katawan kong gumagana para patakbuhin to eh. Di kumpara sa sa scooter na alam mo na piga-piga lang. Dito kasi paa mo, dalawang kamay mo, dalawang paa, dalawang kamay, di ba? Yung pinapagana natin para makontrol siya na maayos. Eh sa scooter, di ba? Isang kamay lang. Piga-piga lang, di ba? Sa mga toll station pala, ay mali. Di ako dapat dito. What? Mali ako. Kasi papuntang ano to? Papuntang Kalamba. Oh, papuntang Kalamba to. Teka, saan nga ba ako? Ay, hindi, saan ba ako pabalik ng Cavite? Sa kabila pala, di na dapat tayo pala pumunta dapat dito. Kasi yung pa south, ay yung pa north is doon sa kabilang toll. Mali yung na puntahan natin. Akala ko kasi dito pa rin. Halito tuloy ako. Mali. Tayo sa kabila. Eh, napaliw pa tuloy tayo. Mali. Nakakalimutan ko. Doon nga pala dati ako dumada pag pauwi. So dito dapat tayo. Dapat kaganina paglabas natin doon, eh kumaliwa na tayo rito. Mali. Mali tayo. So nauna na si Gilbert, no, kasi mag-stopover pa siya doon sa musunod na gasolinahan. Meron pa raw siyang gagawin. Hindi na ako naman, uwi ako ng bahay, magpapalit ako ng motor, gagamitin ko yung ADB kasi pupunta ako na Makati at ako yung merong pupuntahan doon. Natural naman yung pupuntahan. So kaya yun, ito yung pa-south, diba? Pa-north, pa-south ako ng pa-south. Tignan natin kung gagana yung okay naman wala kasing yung tumataas bumababa. Oops. Easy lang tayo, no? Pakiinat, grabe. Bakit pa ako uwi ng bahay kung pwede naman ako dumiretso na ng Makati, no? Kasi mas komportable ako sa scooter at Makati yung pupuntahan ko, matraffic. Kaya kesa mag big bike ako at makipagsiksikan, mag scooter na lang ako, saka mas komportable. Masarap sakyan si ADB, no? Kung dadalhin sa Makati kesa rito kasi sa kalsada kahit gabi na, minsan narado mo pa rin yung init, di ba? Minsan ang hirap pa rin sumingit, mabigat. Tapos poproblemahin mo pa yung parking. Sa Makati palaging unahan ng parking dyan. Minsan wala na tayong parkingan. Tapos mahal pa, di ba? Kung magpapark ako sa labas, magkano yung first 2 hours? 50 pesos. Tapos magkano yung succeeding na 2 hours? Kunyari babalik ka para magpark ulit ng another 2 hours, another 50 pesos yun. Kasi pag hindi ka lumabas para magbayad ulit ng panibagong oras, ikaklap nila yung motor mo. So kunyari nagpark ka na ng alas 12, tapos dapat aalis ka na dapat ng alas 2. So kung hindi ka agad lumalis ng alas 2, ikaklap nila yung yung motor mo. Maguguli ka na lang, may nakakabit na dilaw na bakal doon sa gulong mo, hindi mo siya mapapatakbo. Ang gagawin mo, bago pa mag alas 2, lumabas ka na para magbayad ng panibagong dagdag oras. Ganun sa Makati. Dati kasi pag lumagpas ka, isasakay nila yung motor mo doon sa truck, iimpang nila. Pero nga hindi na uso ngayon yun, kinakap na lang. Uy, ang bilis natin, southwards na agad. Ang bilis natin, no? Akala ko magano pa lang tayo, sa Santa Rosa. Wala, southwards na, after na to, MCX na. Ang bilis natin. Alright. MCX na tayo. MCX. Alright.
So long term review dito sa C900, ang masasabi ko lang ay okay na okay. Swak na swak talaga. Hindi ka magsisisi sa nabili mo kung nakabili ka rin ng Z900. At katulad ko, masaya ako. Pakapogi pa rin niya. Kahit siguro mga ano na to, mga 2 years mahigit na tong motor na to. And then nasa 10,000 to 11,000 yung odometer nito. Balik pa rin. Hindi lang masyado nagagamit. At ito, ngayon ko lang ulit nagamit dahil sa gusto nung kasama ko mag SLEX daw kami. Yan, bala ko sana mag-scooter ako papuntang Kabuyaw, pero ito, napa big bike na ako para kami doon, tamambi muna kami sa SLEX. Chill muna bago pumunta doon sa aming pupuntahan sa Kabuyaw. Nakita nyo na yung bagong Z900 SE, no? Pag sinabing SE, special edition, naka all-in rear suspension siya, naka Brembo brake caliper siya, meron na siyang kick shifter para sa Z900, so hindi na kayo mahirapan masyado magpiga-piga dito sa clutch. Saka nagbago na rin yung kanyang fairings, yung kanyang shroud dito nagbago na rin, pati yung kanyang headlight. So mas mas simple yung itsura niya. Ito kasi yung Z900 ko is mas maangas yung itsura niya, pero pag nakita niyo yung bagong Z900 2025 model is mas naging maamo yung itsura niya, no? Mas naging simple. Nawala masyado yung mga tulis-tulis doon sa kanyang mga fairings niya, pero mas naging mas high-tech siya, no? Saka maganda yung kanyang instrument panel, parang meron siyang doon gyroscope, no? So nakikita niya kung gaano kababa yung link nyo. Pag nagkukurbada kayo, makikita nyo, marirecord nyo kung hanggang saan yung kaya yung lean doon sa gyroscope na nakadisplay doon sa instrument panel. Alright, dito na tayo sa sa toll gate. So matitesting natin kung gumagana ba yun ay kabit sa ating RFID. Dito na tayo. Napakainit, grabe. Dito tayo sa gitna para ma-detect. Papalagpasin muna natin siya, tapos saka tayo entrada. Ayun, gumagana na, diba? Mas komportable pag naka RFID kaysa cash. Hindi naman talaga tayo mag RFID ngayon napilitan lang tayo, hinarang tayo ng babae sa toll. So sabi, pwede na raw nila akong bigyan ng RFID. So nagulat ako, sige, bakit hindi? Dala naman ng cash. So nagbayad ako ng 300 para maloadan yung RFID. So yun, nakabitan na ako ng walang kahirap-hirap, sandali lang naman diba? Ginagawa na dalang bata ron, nasa kalsada sila, diba? So dito tayo.